And Kaponi, good morning. Shout out sa inyo sa mga Kaponi viewers natin. And welcome po sa ating video ngayong araw ng Martes. Ayan, nandito tayo sa may dulong Eastern Samar. Kumustahin nun natin si Rodney. At update natin kung ano na po yung effect ng gamot sa kanya. Yung nabili nating pampakalma. Ano yung bahay nila. Kaupay, ngadlawoy. Hello nanay. Kumusta? Niluluto ka ng malunggay dito. Ang ulam-ulam ano. Kamusta kuya? Good morning. Good morning sa'yo. Makakapag-wheelchair ka na yata. Nandito na yung wheelchair niya. Pag umaga, nilalabas mo. Hingangat na kami may kalsada. Napapaarawan na. Kaso naman, hinang-hinang naman ang mga tuhod ko, diwa. Yung comfortable lang siya, nanay. Kung saan siya comfortable. Kahit hindi na paupuin, baka nahihirapan siya. Malalayan mo kuya. Para hindi mahirapan si nanay. Napasok kasi pag hinigdaan. Mainit ano. Napasok naman niya yan niya sa akin. Oo nga. Ano ang kunangan? Mainit pala ito pag ganitong sobrang araw. Luksi pa rin na niya sa sili. Hindi ko alam ko nanganit. Hindi naman natin pwedeng tanggalin kay Nasa init. mauuntog-untog ka. Hindi ka matumba ganyan, kuya. Hawak na. Ah, Hawak na lang sa hawak na lang. Ano, kumusta ka na? Muntik na ako isugod sa ospital niya na nanay. Kailan, kuya? Nung sinumpong yung tiyan ko. Anong nararamdaman mo? Matigas, sobrang sakit na mahapdi. Di ko maintindihan, sobrang sakit talaga eh. Kumakain ka ba bago mag-take ng medisina? Kumakain siya nanay. Aywan ko kay pumasok ako sa trabaho. Tatay lang niyang iwan dito. Kailangan kakain muna kay Pag ako nag-ano, pinadamihan ko magkain. oo, kasi sa brain yung medicine mo, kailangan may pagkain na tinitik muna. Ganyan, hirap pa rin siya ano. Pero at least hindi na masyado. Ano po ba ang pagbabago nanay? Hindi naman siya masyado malikot. Tulad dati na nag-ano siya. Ngayon, ang ano niya, yung mga tuhod daw niya, parang pakiramdam niya, wala na siyang buto. Hindi, yun nanhina lang. Wala yung nag-inom siya ng gamot. Hindi na anak hindi na ako makagapang hindi na ako makagapang papunta doon sa Hindi may ka na makagapang. papunta doon sa may iniihian ko. Pero dati, nung wala pang gamot, Nakagapang naman pero sobrang likot yung pumaro baliktad. Uli. higa ka na lang kaya, kuya. Baka nahihirapan ka. Makulog na lang. Yung mapasok kasi at taludtod. Antras. Higa na lang.
Ito na. Tarantang-taranta na si nanay no. Sobrang sakit na yung tiyan ko kasi. Pero isang beses lang nangyari yun, kuya. Yung painom na, pinainom na lang ako ng ano. Tapos yung sinunog na lason at saka dulaw nga, dangdang, ginhaklob. Sobrang sakit eh. Hindi ko na natitis yung sakit, lalo lang sumasakit eh. Pero hindi na siya malikot, ano? Ganyan na. Yung baga nabawasan yung lakas ko. Tsaka mabigat. Kumalma nga siya, ang kapalit naman nun, parang humina. Tsaka bumigat yung pakiramdam ko sa katawan ko. May medisina ka pa, kuya? Kunti na. Pang ilang days pa. Kaya kuha na lang na eh. Guti naman na kasi. Kasi tumawag ako sa sekretary ni Doc Haka. Wala ho si Doc ngayon. On travel siya. Tapos dani, pag umiinom ako ng gamot, sobrang sakit dito. Sobrang sakit dito sa ulo. Pag Diyan. umiinom ako ng gamot, Sobrang sakit. dito banda. Parang may tumutusok. Pero pag maya mga ilang minuto, nawawala naman din. Yan yung sasabihin natin kay Doc. Siguro wag na natin siyang isama sa check-up. Ano na lang, videohan natin. Sabi niya, kung isasama siya, Dadalhin na lang yung wheelchair. hirapan din kay sa wheelchair. Ano na lang, Kasi saka na lang siya isama pag Imaay na. MRI na. Follow-up check-up lang ngayon. Papakita lang natin yung video ni Kuya kay Doc. Kung may pagbabago, siya ang magde-decide kung siya na din naman ang nagsabi na paghirap si Kuya mag-travel, videohan na lang. Para hindi siya ma-stress kay malayo yung biyahe. Hinati-hati mo na to, nanay. kay humiram lang kami ng panghati eh. Kaya lahat na lang pinahati. 3, 4, mga 5 days na lang yata ito. 5 to 6 days. Yung tumawag ako sa sekretary ni Doc Haka, sabi niya, yung sekretary, on travel si Doc. Ang appointment, ang schedule na pag-check up niya sa 1, September 1. So, hindi daw sila nag-accept ng appointment ngayon. By 30, 31 daw tayo magpapa-appointment. Ngayong August katapusan. Para pag September 1, pag naka-appointment tayo ng 30 o 31, September 1, aalis. Ano ba, kaya mo ba, nanay, pumunta doon? Hinang-hinalit na si nanay. Kakayanin ko na lang para sa anak. Ambulance pa rin yung sasakyan. Wala nang ambulance kaya hindi ka naman, magkukommute na lang. Oo. Hindi ka na naman kasama kaya magpapahinga ka muna para hindi ka rin mapagod. Okay lang. Bibidyohan, ano ba dapat? Siguro kasama dapat ako. Para, hindi para ma-explain kay Doc. Si nanay kasi hindi rin masyadong, Masyadong pag-usap eh. hindi ka? Hindi ako masyadong nakaka-get sa mga sabi ni Doc eh. So sasama talaga ako. Sige, sasamahan ko na lang kayo, nanay. Kailangan dadalhin na ipapakita sa kanila yung galing sa Oo. Si Doc ang magde-decide nun. Mag-aantay lang tayo kung ano yung maging feedback sa kanya ngayong follow-up check-up. Kaya nga, kailangan bumalik tayo. Pakisabi na lang kayo kasi sobrang sakit din ang bewang ko hanggang tuhod. Yan Hindi yung na ako makatayo. Sige, papakita ko itong video na to.
Itong kinukuha natin. Kasi yun din ang sabi ni Doc na mabidyohan ka na lang ng 5 to 10 minutes. Para doon na lang siya magbe-base kung ano ang naging reaction ng gamot Kasi sa'yo. dati nakakagapang pa ako papunta doon, ngayon hindi na eh. Naiihi na lang ako sa shirt ko eh. Ganon. Mahirap, mabigat talaga. Naghihintay na lang ako kay tatay para mabihisan ako kasi hindi ko kaya nakapunta doon. Sobrang sakit sa biwang at sa mga tuhod ko. Yun ang naging side effect. Side effect ng gamot niya. Nabawasan na yung paggagalaw ko pero parang bumigat yung katawan ko at saka parang humina din. Saka marami naman sa, lalo na dyan sa natrabahoan. Kung pwede daw sa yan na siya ng gamot, pwede daw habang nagagamot siya, may yung gatas ba na maiinom niya. Paalalay siya. Oo, pwede naman. Di ba meron tayong pondo? Oo. Oo, mahigit. Ano nga kami kung may Anong pwedeng gatas? Pwede sa kanya yung mga, tanong-tanong alam ko, insure. Kasi may mga, yung insure naman, ano yan eh. Pan-adult na? Adult ka na kuya, 20 plus ka, 25 ka na. Pwede na yun sa akin. Oo, at saka, yun naman, hindi ibig sabihin na insure, matanda lang. Basta kailangan ng katawan mo yung nutrients. Kasi magandang gatas yun, complete nutrition yun. Pwede yun sabi ni Doc. Oo. Ang ano lang naman kasi ni Doc, kaya hindi siya, sinabi niya sa atin na wag nang mag-ano ng mga gatas dahil baka nakikita niya na talagang kailangan natin ng extra na pondo dahil marami pang paggagamitan. Pero kung sa tingin niyo naman na nanghihina siya ngayon, edi pilanin niyo ng insure kasi 'di ba nakikita mo naman nanay nahirap siya. Sobrang sakit talaga sa biwang at sa tuhod. Para lumakas yung buto niya, yung insure maganda yun sa mga ganyan. Nagpunta dito kasi yung extrahan ko. Tinignan talaga ito. Yun naman yung sabi, kailangan yan yung gatas. Kahit ayaw ko iwanan ako ni nanay, iniiwan na ako sa pagtrabaho kasi dalawang college yung pinapaaral. Walang Ganun talaga. Kailangan mag-sideline din ni nanay, magtrabaho. Hindi naman pwedeng lagi rin siya dito kayo. Wala kayong... bilhan mo nanay ng insure. Subukan mo kahit maliit muna. Iba meron naman tayong pondo sa'yo. Nasa sa'yo mahigit 20,000 yung na-receive mong pondo nung uli. Kung ano yung kailangan niya. Prutas, gulay. Ano nila gatas kailangan. Para mas lumakas. Kung naman ang makakatulong dito sa katawan ng anak ko, makikiusap kami kung pwede. Pwede yan. Diba sabi ko kung ano yung sa tingin mong kailangan niya, kahit wala ako bilhin. Pagkain. humihingi na ako konti-konti pag gusto ko mag-merienda, humihingi na ako ng konti. Oo, total. Kaya binigay sa'yo yun, kuya, ng mga sponsor, para sa mga pangangailangan mo. Hindi, yung Pagkain. nagagastos niya sa pamerienda, pinag-sidelinean ko, iniano ko lang. Pinapalit. Huwag mo nang ibalik nanay. Dahil nga, yun nga ang purpose noon. Kaya binigay ko sa inyo, kayo yung humawak. Para kung ano yung mga pangailangan niya, mabili nyo. Kasi dami pang gastusin para may pamagagamot ako eh. Oo, pero yun naman, nasa sa inyo na yan. Bahala na si Lord sa susunod nating Journey. pondo. Kung halimbawa may maawa pa ulit sa'yo, may magbigay. Basta yung nasa sa inyong pera, gamitin nyo para sa kung ano yung kailangan. Like insure, yung sabi nyo kailangan niya ng gatas. Kaya nga sabi ko mag-sideline ako kay bawasan na naman yung pera, wala naman Okay lang yan mabawasan, importante na gagamit para sa kanya. sa kanya lang naman. Ano naman gagawin natin, itatabi natin yan. Tapos wala na siyang makain. Nasa sa inyo po yan, kayo ang nanay. Kahit lang naman para sa anak ko kay kami, bahala na kami. Yun yung gamit doon, kaya binigay sa inyo ng sponsor para magamit ni kuya. Nahihirap lang pag mag-isa lang ako niya talaga. Sobrang sakit sa pagtitiis. Ganun na lang ha nanay, bilhan mo na lang kung anong kailangan niya.
gatas, tapos vitamins, pwede rin vitamins para lumakas. Oo, hindi kasi tayo binigyan ng Pero hindi pa resita. kung anong Waiting. Kahit anong vitamins, pwede. Multivitamins, Centrum or ano man. Para medyo lumakas si kuya. Inaano ko na lang, yung papainom ko na lang ng malunggay. Iba pa rin kasi yung gatas. Yun lang ang naisipan ko. Para lumakas-lakas siya. Ano kuya? Kakaon gad kaya semate nga may daan tapundo di dahayo kaya semate ang gamit. Kung ano kaulangan Yan eh. ang tatay niya, pag tatay ang iwan dito. Kung ano. Yan yung gawin niyo kung ano sa tingin na pwedeng makakatulong sa kalusugan. Basta September 1 yung ating appointment. Actually wala pa pero yun yung sabi ng secretary, September 1 nandun si Doc sa Divine Word Hospital. So magpapa-appointment na lang ako ng katapusan nitong August. Ano na lang ako din, magre-ready na. Sasamahan na lang kita para Kasi sa mga pinagsasalita dito, hindi ko talaga hindi mo maintindihan. Okay lang po yan. Sige, ang dami kong sasamahan. Si Tatay Pio sasamahan ko din kay ubos na ang AX niya. Pinapa-therapy namin tapos na yung 3 buwan niyang therapy. Nag-message na si Ma'am Dalia. Tapos meron pa kaming pabahay bukas. Para nang akong kalabaw. Kaya idol kita eh. Mukha lang akong walang problema pero sa totoo hirap na hirap din ako sa schedule ko. Pero para lang sa inyo makatulong. Kaya nga sabi nga sa ginagawa mong kabutihan sa kapwa, napapautang mo ang Diyos eh. Kaya hindi na ako mawalan ng ubo, trangkaso, kay kung saan ako Kaya nakakarating. pag ang Diyos nagkautang sa'yo, sobra-sobra ang bayad yan sa'yo. Pagod po ya. Diba Kuya Gabo? Wala ka ng pahinga na rin eh. Ngayon papunta kami ng lagpas ng Llorente, Bakayawan. Kaya hatid itong ayuda kay Angel. Araw-araw yung biyahe mo eh. Minsan para na lang akong tulala sa kalsada para. Wala nang pahinga. Pero ito yung na lang bahala sa'yo. ito yung calling siguro sa akin ni Lord. Makapagsilbi sa mga kagaya ninyo. Kaya yung pinag-pray din kita, sana ingatan ka rin at Thank you, pagpalain pa. Lord ng kabutihan. Oo. Suklian lahat ng kabutihan na ginagawa mo sa kapwa. Basta ganun ang gagawin natin, nanay. Mag-prepare ka na lang. Magte-text ako sa'yo kung anong oras yung ating van, nanay. Para ma-inform mo si nanay kung anong oras dadaan dito yung van galing Borongan. Okay? Kuya, di na lang kita ng McDo. Hindi talaga ako nakakaluto kaya wala na akong oras. Chicken din yan. May drink. Tanggalin mo kuya. Salamat. Tanghalian mo. Natutuwa na sana ako dahil hindi ka na malikot kaya lang na ang daming side effect ng gamot. Yan ang sabi nila. Ako, wala naman ako. Yung nakikita ko sa kanya. Pero siya na nagsasabi. Ititigil ba natin ang gamot kuya? Sabihin ko kay Doc na ganun, para ka nang naging lantang gulay. Hindi naman masyadong Nakakatulog ka na. nakakatulong na. lang. Kasi Yung yan, masakit ba kailangan sa maging honest tayo. Kasi sasabihin natin yan kay Doc. Kailangan sabi niya, kailangan mawapos ng sakaling may iba na yung gamot na yun. Sakto, mauubos yung gamot. Makakahingi ulit tayo ng resita sa September 1. Yan naman Kuya, kaya pa? Unang level pa lang to ng ating... Kakayanin, kahit sabi nga ni tatay, itigil kaya na natin to kasi Ha? kahit sinasabi ni tatay na itigil na daw yung pag-inom ng gamot to kasi Mga sinasabi na ni tatay. sobrang bigat na daw buhatin ako eh. Sabi, ikaw naman nagsasabi, hindi pwede kay
kailangan isang buwan, kayo obserbara naman. Wala pang isang buwan. Suko na agad si tatay. Sa bagay kay... Hindi niya kaya na mabubuhat sa papunta sa si... Oo, siya kasi yung nagbubuhat. Ano? Masakit din na rin yung biwag niya. Siyang beses, imbis na ito ang bubuhatin, yung tik pa matumba, ito na ang Nadadagan. tatay niya. Mahirap nga. Sige, kwento natin to kay Doc pagpunta natin, nanay, na mas lalo siyang parang humina. Tapos sumasakit ang ulo niya. Biwag at saka mga Ano pa yun, kuya? biwag at Yung saka biwang. mga tuhod. Mga tuhod parang wala ng buto na yung pakiramdam mo. Parang nawalan ka ng lakas, ano? Nabawasan. Hindi mo na maigalaw-galaw, hindi ka na maka punta-punta dito sa may ihian niya. Baka naman hindi ka kumakain ng gulay. Kumakain siya pag gusto niya yung gulay. Pero pag hindi, pag Istro daw na itinom lang na. Kinuuhaw na. Inuuhaw daw. Soy, lagi din istro yung tapa. Istro, ano yan? Sige, kain muna, kuya. Opo, kain tayo. Sige. Ay, hindi mo inom. May rin, kan Ano? kakumatulog pa. Wala nang lamig yan kay galing pa ng burunggan. Alright. Mas nakita. Pero nung nagagamot siya, nag-ano naman yung ugat niya. Ha? Yung ngayon, nagagamot siya, nag-ano na yung ugat niya, nagsisip. Oh. Lilitaw na. Dati wala. Wala. Sana makaw na. Tao na. Sige, sabihin na lang natin to kay Doc. Wala. Kaya. Kaya it. Mababang dosage pa yan. Ano pa kaya yung tinaasan niya yung dosage? Yung ano nga, minsan ano siya. Ah, inumin ko na nga yung isang peraso. Hindi pwede, kuya. Sundin mo lang yung instruction. Halakari ako. Tara. Try. Hala, sige. Kung kaya mo nang kumain ng sarili mo. Ano po buhaton? Eh, masukan na. No. Uy, Sasamid ka. madalas ako masamid sa pagkakain. Minsan yung itang leg ko sumasakit. Hmm. Kaya na, direct mo tinili.